Nabitawan ni Angelica ang hawak-hawak na laruan na para sana kay Angie nang makita kung sino ang nasa harapan nila. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya dahil nakaluhod ngayon ng lalaking iniiwasan niyang makita. Tinitigan nito ang bata. Hindi niya makita ang reaksyon ni Angie kasi nakatalikod ito sa kanya. Parang gustong tumakas ng kaluluwa niya sa katawan. Inisip na nga lamang niya na nasa panaginip ang nakikita niya. Bakit ngayon pa? Tanong niya sa isip. Angie. Nauutal nga niyang tawag sa bata ngunit ang tingin niya ay nasa lalaking napatingin sa kanya. Nakita ni Angelica kung paano nawala ng emosyon ang mukha nito. Mommy! Masayang sambit ni Angie saka lumapit sa kanya. Nabalik naman si Angelica sa katinuan ng yumakap ang anak niya sa bewang. Nakaangat ang tingin nito sa kanya nang tignan niya ang bata. Mommy, I found my daddy! Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Angelica dahil sa sinambit ng anak. Alam niyang narinig yun ng lalaki at pinipigilan lang niya ang sariling makita ang reaksyon nito. Hindi siya nagpahalata na nagulat siya at lumuhod para mapantayan si Angie. Anak, what are you talking about? Don't say that to a stranger. At 'di ba? Sabi ko sa iyo na don't talk to stranger. Nagsalubong ang kilay ni Angie at napasimangot. Mommy is not a stranger. Siya po ang daddy ko. Pagpupumilit pa nga ng bata. Napabuntong hininga siya. How did you know that he's your daddy? Nakita ko po yung cellphone, may picture po ni daddy. Tapos nung tinanong ko po kay Tita Rosa, si daddy ko daw po yun. May pagmamaktol na sagot nga ng bata. Napapikit na nga lamang si Angelica ng madiin sa kalumunok. Alam pala ni Rosa kung sino ang ama ng anak niya pero hindi niya akalain na sasabihin nito sa anak. Ang buong akala ni Angelica na walang kaalam-alam si Angie kasi hindi kailanman ito nagsalita tungkol doon. Anak, hindi natapos ang sasabihin ni Angelica nang dumating si Rosa. Ate, nahanap niyo pala? Napahinto si Rosa nang makita ang lalaki sa harap nila. Siya sinamaan ni Angelica ang kapatid at tumayo. Rosa, kunin mo na muna si Angie. Dalhin mo sa may food court. Susunod ako. Mariing utos nga niya. Po, pero... Pinanlakihan na nga lamang ng mata ni Angelica. Si Rosa na kapatid niya kaya agad din na-gets ng dalagang pinapahiwatig. Mabilis itong lumapit at kinuha si Angie. Punta tayo sa food court. Bili tayo ng ice cream, Angie. Saad na nga lamang nito. Talaga po? Yay! Ice cream! Nawala ang pagkasimangot ng bata at nagtatatalon-talon pa nga na sumama nga sa kapatid niya. Napabuntong hininga ang babae. Malakas ang loob na hinarap ang lalaking kinakasuklaman niya. Nice to see you here. Pilit ng ngiting bati niya rito pero ang lalaki nanatiling malamig lamang na nakatingin sa kanya. May anak ka na pala. Sobrang lamig ng pagkakasabi ni Charlie na ikinalakas nga ng tibok ng kanyang puso. Oo, saad ni Angelica. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sagot naman ni Charlie. Bakit? Pinagloloko mo ko. Why didn't you tell me that I have a child? Doon nga natuod si Angelica. Hindi niya ine-expect na sasabihin ni Charlie yon kahit alam niyang malalaman kaagad nito. Ano bang sinasabi mo? Excuse me, pupuntahan ko na ang dalawa. Kinakabahang wika na nga lamang niya. Nataranta siyang tumalikod at naglakad. Pero ilang hakbang pa lang ang nagawa niya nang may pumigil nga sa baraso niya. Saka pinaharap siya. Is she mine, Angelica? Mariing tanong nga ni Charlie. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Pilit niyang kumakawala nga sa pagkakahawak nito. I know she's mine. Angelica, tell me the truth. Nagulat nga si Angelica nang tumaas ang boses ni Charlie. Namuo kaagad ang luha sa mga mata niya. Oo, anak mo si Angie. Ano naman ngayon kung anak mo siya? Wala kang karapatan dahil sa umpisa pa lang ako na ang nagpalaki sa kanya habang ang gago niyang ama nandoon nagpapakasaya ginagamit ang malaki niyang batuta at hindi man lamang naalala ang kagaguwang ginawa niya. Hindi na nga niya mapigilang bumulyaw.
Sunod-sunod na tumulo nga ang luha niya at sobrang sikip ng dibdib niya. Alam niyang darating ang panahon na malalaman ng lalaki ang lahat pero hindi niya akalaing sobrang bilis pala. Natuod nga ang lalaki at gulat ang mukhang nakatingin sa kanya. May nakita si Angelica na kung anong kislap sa mga mata ng lalaki. Baby, sinampal niya ito ng napakalakas. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, hayop ka! Sigaw nga nito. Mabilis siyang tumalikod at naglakad nga papalabas sa store na iyon. Paano nga ba siya napunta? Sa sitwasyong hindi niya inaasahang mangyayari kaagad. Nakangiting tinatahak ni Angelica ang hallway papunta sa kondo ng nobyo nang makalabas sa elevator. May dala siyang paper bag na may laman ng sapatos na matagal na ngang gustong makuha ng lalaki kahit mayaman ito. Kahit mahirap ay pinag-ipunan talaga ni Angelica yun dahil nag-aaral pa lamang siya pero nakaya niya para mapangregalo sa nobyo. At ngayon ang araw na yun. 2 years anniversary nila bilang magnobyo. At naisipan ni Angelica na sorpresahin ngang lalaki sa kondo nito. At gusto niya ring sabihin na handa na nga siya sa gusto nito ang makuha ang virginity niya. May tiwala siya sa lalaki. Kumatok si Angelica nang matapat sa mismong pinto ng kondo. Ngunit ilang minuto na nga lamang ang lumipas walang nagbukas kaya nagtaka siya. Wala siyang nagawa kundi ang pihitin ng doorknob. Kumunot ang noo ni Angelica nang hindi pala yun nakalock. Bakit hindi nakalock? Tanong niya sa isip. Binaliwala na nga lamang niya yun, saka pumasok. Maliwalas ang paligid at naka-on ang ilaw. Steve, nandito ka ba? Nakangiting tawag pa nga niya pero walang sumasagot. Hinanap niya ito sa kusina at sa dining area pero wala roon ang lalaki. Ngayon, nakatayo na nga siya sa living room at hawak-hawak ang phone. Tatawagan na ang nobyo. Napahinto siya sa pagtitipa nang marinig ang kalabog na nagmula sa kwarto ng lalaki. Steve, nandito ka ba? Tawag nga muli ni Angelica pero isang kalabog muli ang narinig niya. Hawak-hawak na ni Angelica ang doorknob. May naririnig nga siya. Mula sa loob, may kinakabangan niya. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya at nagdadalawang isip na buksan ang pinto. Pero parang may nagtutulak nga sa kanya na buksan yun. Napalunok siya at agad na binuksan nga ang pintuan. Agad niyang nabitawan ang hawak niya nang makita kung ano ang nangyayari sa harapan niya. Para siyang natuod sa kinatatayuan at binuhusan ng napakalamig na tubig. Si Steve, hubot-hubad habang gumagalaw sa ibabaw ng babaeng wala ring saplot. Malakas ang ungol ng dalawa at sarap na sarap habang nagsisiping. Dahil tumunog nga ang pagbagsak nga ng paper bag, napalingon si Steve sa kanya habang ang babae tila walang pakialam. Napahinto si Steve sa paggalaw at malalaki ang matang nakatingin sa kanya. Ang babae naman nagreklamo. Why did you stop, babe? Did something... Oh! Napahinto ang babae sa pagsasalita nang makita siya. Who is she? Your sister? Angelica. Tawag nga ni Steve. Sunod-sunod na tumulong nga ang luha ni Angelica habang pinapanood si Steve na nagmamadaling tumayo at pinulupot nga ang robe sa katawan. Mabilis itong lumapit sa kanya. Angelica, hindi na nga natapos ni Steve ang sinasabi ng bigla niya itong sinampal ng napakalakas. Napatabingi na nga lamang ang mukha ng lalaki. Narinig pa ni Angelica ang pagsinghap ng babae. Napakawalang hiya mong hayop ka! Sa tagal nating pagsasama, pinaglololoko mo lang pala ako. Wala kang puso. Malakas niyang sigaw. Honey, let me explain. Nangungusap na sambit nga ni Steve. Sige nga, i-explain mo sa akin kung paano ka napunta sa ibabaw ng malanding babaeng yan, ha? Ano, magic na lang? Magic na lang that you cheated on me? Sa anniversary pa talaga natin. Sad ni Angelica. Hey! Rinig ni Angelica ang sigaw ng babae at hindi pa rin nagbihis hanggang ngayon. Angelica, please. Lasing ako. Oh goodness. Yan ang palusot mo? Lasing? Talaga?
Akala mo maniniwala ako sa'yo? Habol ang hiningang sigaw nga ni Angelica. Honey, patawarin mo ko. Sa 2 years na yun, hindi mo pa sinukong sarili mo sa akin. I'm a man too. May pangangailangan din ako, hindi mo rin naibigay sa akin yun. Mapakla siyang natawa. Nang mga salitang yun ay lumabas mismo ng deretsahan kay Steve na tumarak sa puso niya. Mas lalong tumakas ang luha niya sa mga mata, mas lalong sumikip ang dibdib niya sa sakit. Masakit na sabihang hindi niya naibigay ang pangangailangan ng nobyo. You, walang iya ka? Dahil doon ay nagawa mong lokohin ako. Nauutal at mahina nga niyang tanong. Nanghihina siya na parang ilang minuto na lang matutumba na nga siya. Napayo kong lalaki sa kaniyakap siya. I'm sorry honey, hindi ko sinasadya. Please, patawarin mo ko, hindi ko na uulitin. Mabilis na itinulak ni Angelica ang lalaki at sinampal. Sa tingin mo, maniniwala ako na hindi mo na uulitin? Hindi ako martyr, Steve. Sinadya mong mga nangyari kasi gusto mo. At ano, ibibigay ko lang ang gusto mo? Ibibigay ko na sana ngayon ang gusto mong virginity. Buti na lang hindi natuloy kasi nandidiri ako. Nakita niya kung paano bumukas ang pagsisisi sa mukha ni Steve. Pero hindi nga magpapadala doon si Angelica. Angelica, ano ba babe? Bayaan mo na nga yung desperadong babae na yan. Palibhasa manang kaya walang pumapatol. Hay nako, palabasin mo na nga yan, let's continue. Sabi pa nga ng malanding babae. Sa narinig, biglang nandilim ang mukha ni Angelica at mabilis na sinugod ng babae. Mabilis niyang hinablot ang buhok nito at malakas itong sinabunutan. Napatili ang babae at pilit na kumawala sa kapit niya. Let me go! Sigaw nga ng higad. Angelica, tama na. Pag-aawad naman ni Steve, pero hindi nga siya natinag. Napakalandi mong babae ka? Higad ka? Galit na saad nga ni Angelica at mabilis na binalibag nga ang babae. Nawala nito ng malay nang mauntog niya ito sa gilid ng study table. Napasigaw na nga lamang si Steve dahil baka kung ano pang mangyari. Humarap ito sa babae. Sinuntok niya ang mukha ni Steve kaya napasalampak ito sa sahig. Tapos na tayo. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Kung hindi mapapatay na kita. Saad nga ni Angelica kay Steve. Umalis si Angelica sa kondo. Nadurog ang puso. Sa isip niya, hindi na nga siya uulit pa. Hoy, tama na nga yan. Sinamahan niya ng tingin si Monica. Nangagawan nito ang alak sa kanya. Huwag mo nga akong pigilan, kailangan ko yan. Kaya akin na yan. Inagaw nga ni Angelica ang baso sa kaibigan at inisang lagok pa kahit na nga tipsy na nga siya. Ay nako, kung naniwala ka pa lang sa akin na manloloko yung gagong yun, edi sana hindi ka uminom ng heartbroken, diba? Tignan mo ngayon, para kang wasak na wasak sa itsura mo. Nako, kapag malasing ka, ako na naman ang alalay sa'yo, ang bigat mo kaya. Talak nga ng kaibigan niya. Noong nasa relasyon sila Steve, ayaw na ayaw ni Monica sa dating nobyo. Sinasabihan pa nga siya nito na manlolokong lalaki pero hindi naman naniniwala si Angelica. Yun pala totoo. Sinamaan ulit niya ito ng tingin. Alam mo, tumahimik ka. Hindi ko kailangan ng friendly sisi mo. Akala mo talaga nakakatulong sa akin eh. Samahan mo na nga lang ako minom. Umirap si Monica. Bahala ka. Nasa loob nga sila ng isa sa sikat na bar. Naglalasing. Siyempre, hindi niya afford dito kasi afford niya lang yung alak sa gilid ng tindahan. Since mayaman si Monica, itong magbabayad. Lumipas ang ilang oras sa pag-iinom, lasing na nga talaga si Angelica. Si Monica naman, patikim-tikim lang kasi ito naman ang mag-uwi sa kanya. Pangit ba ako? Tanong bigla ni Angelica. Siyempre hindi. Manang ba ako? Tanong muli ni Angelica. Oo, pangit yung pananamit mo. Kung hindi pa kita pinadamit ng maayos, magmumukha ka talagang ganun. Umiyak ng todo si Angelica dahil sa sagot ni Monica.
Napapatingin na nga rin ang ibang mga malapit sa kanila. Mabuti na lang talaga malakas ang sounds sa loob. Napairap si Monica. Lasing na ngang broken-hearted. Hinawakan nito ang braso niya. Halika na, uwi na tayo. Lasing na umiling si Angelica at lumayo kay Monica. Hindi, sasayaw pa ako. Pasuray-suray nga siyang pumunta sa dance floor. Nababangga niya ang ibang tao. At saka, afternoon, natatagpuan nga niyang sariling humihiyaw habang sumasayaw. Umiikot ang paningin niya, kaya humahagik-gik siya. Nang biglang, may bumangga nga sa likuran niya, dahilan para mawalan siya ng balanse. Pero bago pa man, sumalampak sa Angelica sa sahig, ay may matitigas at mainit na brasong pumulupot nga sa bewang niya. Napasinghap siya nang tumama ang kanyang muka sa matitigas na bagay, pero humagik-gik siya nang walang dahilan. Napamura na nga lamang ang isang lalaki. Napaangat ang tingin niya pero hindi niya maaninag ang mukha nito. Sino ka? Dahil sa lakas ng tugtog, hindi niya narinig ang sinabi ng lalaki dahil sa hilo, hindi niya namalayan ang nangyari. Bro, buti nakarating ka sa mismong 25th birthday mo. Masayang bati ni Lark nang makita si Charlie na papalapit sa table ng mga kaibigan. Nasa loob sila ng bar na pagmamay-ari ng isa sa mga kaibigan ni Charlie. Birthday niya pero wala siyang balak i-celebrate dahil busy pa nga siya. Pabagsak si Charlie na umupo sa couch at sinamaan ng tingin si Lark. I said, I don't want to celebrate. Humalakak ang kaibigan. And I said, wala kang choice, di ba guys? Maghiyawa naman ang iba nilang kaibigan at nagsiinuman nga ng alak. Whatever. Sada nga lamang ni Charlie. Inakbayan siya ni Lark. Huwag kang mag-alala bro, magiging masaya at memorable ang birthday mo na to, believe me. May nakakalokong ngiti pa nga ang kaibigan na parang may masamang balak talaga. Naiiling na nga lamang si Charlie. Nagsimula na nga siyang uminom ng alak. Sunod-sunod nga. Medyo nagugustuhan naman ni Charlie yon. Sa katagalan nga niyang uminom, nakaramdam na nga siya ng tama ng alak pero kaya pa niyang kontrolin ang sarili. Nang biglang dumako ang paningin niya sa babaeng sumasayaw sa dance floor. Nakasuot ito ng fitted red dress at kitang-kitang cleavage. Mahaba ang itim nitong buhok na tila umaalon sa bawat galaw. Maputi ang babae. Hindi nga lang niya makita masyadong muka pero naaakit siya rito dahil sa ngiti nito. Parang wala itong pakialam sa paligid at gagawin lamang ang gusto. Sa hindi malamang dahilan tumibok ang puso ni Charlie nang napakalakas. Gusto niyang lapitan ng babae at palibutan ng kanyang bisig. Lalo pat makikita niyang naaagaw na nga nito ang atensyon ng ibang lalaki. He felt possessive all of a sudden. Habang nasa ganoon si Charlie, hindi nga niya napansin si Lark na napatingin sa kanya. Kumunot ang noon nito at tinignan ang babae. Ganon na lamang napangiti ang kaibigan ng nakakaloko. Magagawa na kasi nito ang planong kanina pa sana nito ginawa. Right timing. Bulong nga nito. Sa kamay nilagay sa baso ng alak. Kay Charlie yon. Hoy, saan ka pupunta? Hinawakan ni Lark ang braso ni Charlie nang tatayo na nga sana siya. Sinumaan lang niya ito ng tingin. May kinahalakak nga ng gago. Inumin mo muna to bago ka pumunta sa kung saan. Para naman mas masaya. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Charlie ang baso ng alak at inis ang lagok yun. Binagsak niya ang baso sa lamesa bago naglakad papalapit sa babae. Bago tuluyang makalapit, ay may bumangga sa likod ng babae. At bago pa man ito tuluyang matumba, pinulupot niya ang braso sa bewang ng babae. Bumangga lang naman ito sa dibdib niya. And all of a sudden, a familiar heat flows to his body. Alam na alam niya ang pakaramdam na yun. Nangyari na kasi yun sa kanya when he was 19 when someone putted a drug on his drink. Nagkulong nga siya sa kwarto noon kaysa makipagtalik nga sa iba. Napamura na nga lamang siya. Bumulong nga ito dahil sa sobrang naiinitan na nga siya.
Napalunok na nga lamang si Charlie nang inangat nga ng babae ang muka. Ito yata ang pinakamaganda at inosenteng muka na nakita niya sa tanan ng buhay niya. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa epekto ng gamot o ano. "Sino ka?" Lasing na tanong nga ng babae. Nakaramdam na nga siya ng pagtutulak na halikan ng babae. He felt lost. "Lark, manda ka talaga sa akin." Sa isip-isip nga ni Charlie. Inilayo niya ang sarili sa babae at nagmamadaling tinalikuran nito dahil baka kung ano pang magawa niya. Gustong gusto niyang tanggalin ang mga damit niya. Umiikot na nga rin ang tingin niya. Minumura niya si Lark habang palabas siya sa bar. Habol ang hininga niya at tumumula na nga ang kanyang leeg at tenga nang makarating sa parking lot. Kailangan niyang makalayo. Ayaw niyang makipagtalik sa ganoong sitwasyon. Lalo pat alam niyang wala nga siya sa katinuan. "Hoy!" Biglang sigaw naman ng babae. Napahinto si Charlie nang marinig nga ang boses na yun. Nang lingunin niya, nagulat siya nang makitang babae kanina. Nakasunod pala ito sa kanya. Mas lalong nag-init ang katawan niya at tinutulak nga siyang sunggaban ang babaeng kaharap. "Please help me." Nahihirapang sabi ng babae at lumapit kay Charlie. Napatras siya hanggang sa tumamang likuran sa kotse. "What are you doing? Stay away from me." Nahihirapang buliyaw niya. "Tulungan mo ko. Mainit." Hinawakan ng babae ang kamay ni Charlie kaya parang napasaw siya sa init ng kamay nito. Akmang kukunin nga nang pinahawak nito ang kamay niya sa dibdib nito. "Kailangan kita." Doon na nga naputol ang pagpipigil ni Charlie at mabilis na pinulupot ang kamay sa bewang ng babae. Sinunggaba niya ang labi nito na pareho nilang kinadaing sa satisfaction. Pinulupot ang babae ang dalawang braso sa leeg nga niya at mas lalong diniin ang halik. Mas dumoble ang init na nararamdaman nilang dalawa. Ang halik nila ay madiin, mapanghanap at desperado. Parang sabik na sabik silang dalawa at parang ayaw nga niyang humiwalay pa. Binuhat ni Charlie ang babae na agad namang pumalibot ang mga binti sa bewang niya. Sinandal niya ito sa kotse at bumaba ang halik sa leeg ng babae. Kinagat niya ito at sinipsip. Napaungol ang babae dahil doon at mahigpit ng hawak nga sa buhok niya. Hindi na namalayan nilang dalawa kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nakita na nga lamang nila ang mga sarili sa isang silid at nagtatalik. Nagmamadaling nalasap nga ang rurok at mawala ang init na kanilang nararamdaman. Hanggang sabay silang bumagsak nang maabot yun. Samantala, nagising si Angelica nang maramdaman na parang may nakadagan sa bewang at ihita niya. Kumunot ang noo niya dahil wala naman siyang kasama sa pagtulog. Tumabi ba sa kanya si mama niya? Nang iminulat ni Angelica ang mga mata, bumungad sa kanya ang hindi familiar at magarang silid. "Teka, nasan ako?" Takang tanong nga niya sa isip. Akmang tatayo na nga sana si Angelica pero napabalik siya na may nakadagan nga sa kanya. Tumingin siya sa katabi at gano'n na nga lamang siyang nagulat nang makita ang mukha ng isang napakagwapong lalaki na ngayon ay tulog. Akmang sisigaw siya nang natakpan nga niya ang sariling bibig dahil baka magising ito. Kilala niya ang lalaki dahil idol niya ito. Ito ang pinakagwapong nilalang at pinapangarap ng daang-daang babae. Ito si Charlie Margon, isang chairman at model. Pero bakit niya ito katabi ngayon? Nanlaki ang mga mata lalo ni Angelica nang maalala ang nangyari. Yung muntikan na nga siyang nadapa, buti na lang talaga at sinalo siya ng isang lalaki. Sinundan niya ito palabas pero may humarang sa kanya at binigyan siya ng isang drink at ininom naman niya. Tapos nakaramdam na nga siya ng init hanggang sa napunta sila rito kagabi. Teka, huwag mong sabihin si Charlie yun? Uminit ang buong mukha ni Angelica nang malalang pagtatalik nila. Mabilis niyang tinignan ng sarili sa ilalim ng comforter at nakahubot-hubad nga siya. Hindi nga niya maibigay sa dating nobyo niya ang sarili pero sa hindi pa nga niya lubusang kilala na ibigay. Biglang bumalik kay Angelica ang lahat ng sakit nang maalala ang nobyo. Nagkakamali na naman siya
At ngayon nakipagtalik pa nga siya sa lalaking hindi niya kilala. Nahandahan niyang tinanggal ang braso ni Charlie sa bewang niya sa kadahan-dahang bumaba sa kama. Napadaing pa nga siya nang sumakit ang ibaba niya. Confirmed nga at hindi na nga siya virgin. Nang matapos nga siyang magbihis, nilingon niya ang lalaking natutulog sa kama. Nakaramdam siya ng lungkot na hindi na nga niya ito pwedeng lapitan sa susunod at kailangan niya itong takasan para walang sabit. I'm sorry. Wala rin naman siguro yung ginawa natin lalo pat alam kong marami ka nang nakatalik. Hindi ako magiging parte ng buhay mo. Saad pa nga ni Angelica. Ang buong akala ni Angelica, wala lang yung ginawa nila ni Charlie. Hindi magbubunga lalo pat isang beses lang naman yun pero doon siya nagkamali. Nakaramdam siya ng sintomas bilang buntis. Ngayon ay tulala nga siya habang nakahawak sa PT. Oh my gosh, Angelica! Buntis ka nga! Pagtitili pa nga ni Monica nang makita nga yun. Congratulations! Tumulo ang luha ni Angelica. Hindi pwede. Hindi pwede dahil maapektuhan ang pag-aaral niya. Alam din niyang hindi siya maaalala ni Charlie kaya hindi niya ito malapitan. At ayaw niyang masirang reputasyon ng lalaki. Dahil sikat talaga ito. Bakit hindi? It's a blessing. Sino ang ama? Wait, don't tell me si Steve. Kunot noong tanong pa nga ni Monica. Hindi si Steve. At saka, maapektuhan ang pag-aaral ko. Ayoko pang mabuntis, bata pa ako. Umiyak nga siya, kaya niyakap na nga lamang siya ng kanyang kaibigan na si Monica. Shh, don't worry. Andito ako, I am here. Hindi kita iiwan. Huwag mong ipalaglag ang bata dahil malalagot ka talaga sa akin. Saad pa nga ng kaibigan niya. Teka, sino nga ulit yung ama? Si Charlie. Si Charlie Margon. Saad nga ni Angelica. Ano? Buntis ka? Sigaw ng mama ni Angelica nang sabihin niya ito sa pamilya niya. Napayuko na nga lamang siya dahil sa takot, saka humikbi. Opo, I'm sorry po. Diyos ko, hindi makapaniwalang sambit na nga lamang ng mama niya. Ate, tumabi si Rosa sa pagkakaupo sa kaniyakap siya. Mas lalo nga siyang humagulgol at sumandal sa kapatid. Sorry po, alam ko pong mali pero nagawa ko po. Pero ayoko pong bitawan ng magiging anak ko. Sino nga ma? Sa wakas ay nakapagsalita ang papa. Umiling siya, kaya napasinghap ang ina niya. Hindi si Steve? Hindi makapaniwalang tanong ng mama niya. Hindi po. Wala pong nangyari sa amin dahil niloko niya ako. Nakita ko siyang may katalik na ibang babae nung anniversary namin mismo. Nasasaktang kwento nga niya. Napasinghap muli ang mama niya. Pero ngayon ay kasama na nga si Rosa. Sinasabi ko na nga ba? Napaangat ang tingin nga ni Angelica sa ama na ngayon bakas ang galit sa muka. Sa una pa lang talaga iba na ang pakiramdam ko sa lalaking yun. Hayop siya? Kapag makita ko talaga ang gagong yun, iitakin ko. Tumingin ito sa kanya sa kaumupo sa tabi niya at niyakap siya. Huwag ka mag-alala anak ko. Nandito lang kami para sa'yo. Kami na ang magiging ama ng anak mo. Mas lalo siyang naluha sa tinura ng ama. Akala ni Angelica magagalit ang ama nito at itatakwil siya pero nagkakamali pala siya. Tinanggap nito ang kamaliang nagawa niya parang may kung anong humaplos sa puso niya. Oo nga ate, nandito lang po kami. Nakangiting sambit naman ni Rosa. Tumingin siya sa ina na ngayon ay galit ang ekspresyon at nakaiwas nga ang tingin. Ma, sorry po. Bumuntong hininga ito at tumingin sa kanya. Siguraduhin mo lang talaga na hindi ko makikita ang Steve na yon dito. Kundi kakatayin ko yon. At kung sino man ang ama niyan, isasama ko. Napangiti si Angelica nang lumapit ito sa kanya at niyakap siya. Mama, nandito lang ako. Laging gagabay sa'yo. Nawala lahat ng takot ni Angelica dahil sa pamilya niya na supportive naman kahit nagkamali siya. Pagkalipas ng 6 na taon, masayang nanunood ng Netflix si Angelica sa maliit na living room nila. Rest day niya kasi.
at nagpapahinga siya. Wala ang mga magulang niya dahil nagbakasyon ng mga to sa Batangas. Doon kasi ang probinsya nila, kaya ang kasama niya ngayon ay si Rosa na nasa kwarto nito. Kalagitnaan pa lang siya nang panunood narinig niya ang ugong ng sasakyan mula sa labas. Napangisi si Angelica at hinintay nga ang mga bulilit. Wala bang 2 minuto, narinig na nga niya ang sigaw ng mga to. Mama! Mama, we're home! Ako muna, Mama! Napatayo si Angelica nang makitang pumasok ang isa sa bulilit na may dalang toy car. Tumatakbo ito papunta sa kanya gamit ang maliit na paa. Namumula pa nga ang matambok niyang pisngi. Mama! Sinalubong nga niya ito agad ng yakap. Nako, ang cute naman ng babies ko. Humagigig pa nga ang lalaki nang halik-halikan nga niya ito sa leeg. Mama! Napalingon siya sa isa pang bulilit na nakasuot ng headband na tumatakbo rin papalapit sa kanya. Angie, may baby girl. Niyakap niya ito sa kinalikan din. Humagigik naman ang bulilit. Diyos ko, I cannot. Sabi Monica. Natigil ang paglalambing niya sa mga anak nang marinig ang reklamo na yun. Nakita niya si Monica na mukhang stress habang hawak-hawak ang napakaraming paper bag. Natatawa siyang binalingan ng mga anak. Ang dami niyong pinabili sa ninang niyo at hindi niya man lang tinulungan. Mama, sabi ni Ninang na kunin namin gusto namin so we did. Sagot nga ni Angelo. And we are little, Mama, hindi naman buhat yan Sagot nga ni Angie. Napatawa ulit si Angelica at pinisil ang matatambok na pisngi ng dalawa. Sa taas muna kayo, kulitin niyo si Tita Rosa niyo. Nagliwanag ang mukha ng dalawa at tumakbo papunta ng hagdan habang tinatawag si Rosa. Tumayo siya at tinulungan si Monica na ilagay ang mga hawak nito sa living room. Hay, at last nakaupo rin. Submit nito sa tinanggal nga ang heels. Ang kulit no? Saad nga ni Angelica. Naku, sobra. Yung tipong wala pa akong anak pero mukha mo na akong may anak kapag kasama ko yung dalawa. Panay habol pa ako, Diyos ko. Reklamo ni Monica. Napatawa na nga lamang si Angelica. Ginusto mo yan, di ba? Alam mo, hindi ko alam kung kanino nagmanang mga anak mo. Sa'yo yata Sinamaan ni Angelica ng tingin si Monica na tumatawa lang. Pero seryoso, hindi pa rin ako makapaniwala na anak ni Charlie Margo ng 2 bulilit. Imagine, ama nilang sikat na chairman at modelo. Pero yun, kamukhang-kamukha niya si Angelo parang pinagbiyak na buko. Saka si Angie naman parang girl version ni Fafa Charlie. Parang wala yatang namana sa'yo Wait, yung kakulitan mo pala. Natod si Angelica sa kinatatayuan dahil sa sinabi ni Monica. Totoo yun. Kamukhang-kamukha ni Charlie ang mga bata kaya hindi niya makakalimutan ito. Kaso, iniiwasan niyang malaman kahit ano sa lalaking yun. Alam ni Monica kung ano ang nangyayari sa lalaki pero sinabihan niyang wag na nga lamang sabihin sa kanya. Ayaw na nga niyang malaman kung gaano kasaya ang buhay nito habang siya maraming pasanin. Pero masaya naman siya sa kanyang mga anak. Ano tong pinamili mo? Pag-iba niya ng topic. Natawa si Monica. Mga laruan yan ng mga chikiting tapos mga dress mo para hindi ka na magmukhang manang. Napairap na nga lamang si Angelica sa sinabi ng kaibigan. Nagmamadaling bumaba si Angelica sa kotse niya nang makapark sa labas ng mismong mansyon. Hindi niya alam kung kaninong mansyon yun, basta tinawagan siya ng isa sa kasamahan niya na may biglang cater daw sila sa isang malaking event. Siyempre agad din siyang pumunta dahil malaki ang sahod noon. May tip pa sa mga mayayamang tao. 5:00 na ng hapon at time na nilang magtrabaho. Namangha pa si Angelica sa napakalaki at magandang mansyon na iyon. Nang tuluyang makapasok ay nakasalubong niya ang isa sa mga kasamahan niya na naka-uniform na, si Samuel. Hoy Angelica, magbihis ka na, may darating ng mga bisita mamayang mga 7:00. Mag-arrange pa tayo ng mga pagkain.
Nakangiting sabi nga nito, mabilis siyang tumungo sa CR ay doon nagbihis. Actually, hindi naman talaga iyon ang trabaho niya. Part-time niya lang yon para extra income, para sa future ng anak. Businesswoman siya. Hindi man siya nakapagtapos ng college, ay nagkaroon pa rin siya ng flower and coffee shop. Lumalago iyon. Tuwing umaga ay nandoon siya at tuwing gabi ay part-time. Okay lang naman dahil may manager naman siya each store at pampatanggal ng bored ang part-time niya. 3 araw 1 linggo lang naman siya nagpo-part-time. Pagkalabas ni Angelica sa banyo ay agad na niyang tinulungan ng mga kasama na mag-set up ng mga gamit at pagkain. Nakaayos naman na ang lahat ng mga kolorete sa party kaya okay na. Noong sumapit ang 7:00 ng gabi ay isa-isa nang nagsidatingan ang mga bisita. May mga kakilala pa siya roon, buti na lang ay nakabunang buhok niya at naka-face mask siya. Hindi pa naman kumakain ng mga tao. Drinks lang kaya nanatili siyang nakatayo. May mga kasamahan niya kasing naglilibot para mamigay ng drinks habang siya at ang iba ay nag-serve ng mga putahe. "Can I get this, miss?" Napaangat ang tingin niya nang marinig ang familiar na boses. Halos mapairap siya nang makita ang nakangising si Monica. "Kamusta, best friend?" Tumatawa pa nga ito. "Here you go, ma'am." Madina sabi nga ni Angelica bago nilagyan ng chicken ang plato ni Monica. "Umalis ka na, may sumunod." Bulong niya pero tumawa lang ang huli at umusog. Nakalimutan niyang sikat at malaking tao pala iyong best friend niya. Kaya expected na yun na nandoon. Nagpatuloy siya sa ginagawa dahil dumadami na ang tao at kumakain. May mga batang businessman pang gusto landiin siya pero hindi niya ito pinansin. Kahit naman naka-face mask siya, nakakaakit pa rin ang kulay almond niyang mata. Malakas ang music sa paligid hanggang sa tumahimik at nagsalita ang MC. Ang taas niyon pero isa lang ang tumatak sa utak niya at nagpatuod sa kaniyang kinatatayuan. "Let's welcome the birthday celebrant for tonight, the one and only Chairman Charlie Margon." Sobrang lakas ng tibok ng puso niya nang marinig ang pangalan na yon. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig habang nagpalakpakan ng lahat. Lalo pat nakita na niyang pababa ng hagdan ng lalaki. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya nang makita ang mukha nito. Naging matured ang mukha ng lalaki, ngunit mas lalong gumwapo, mas lalong tumangkad at lumaki ang katawan. Kinuha nito ang mic. "Wala na akong ibang sasabihin, I am not into speech." Natawa ang mga tao. "Well, thank you for coming. This is my first time celebrating a party here at the mansion. I hope you..." Nanlaki yung mga mata ni Angelica nang biglang dumapo ang mata ng lalaki sa kanya. Bahagyang nagulat ang lalaki pero ngumisi rin. "I hope you enjoy your stay." Pagpapatuloy nga, nasabi ng lalaki habang nakatingin pa rin ang nangungusap ng mga mata sa kanya. Mabilis siyang umiwas ng tingin. "Diyos ko, nakilala niya kaya ako? Imposible. Hindi niya ako kilala. Hindi niya ako naalala." Tila nag-aaway nga ang isip ni Angelica. Sobrang kinakabahan na siya. Tama, hindi niya ako kilala at naalala. So act normal. Lagot talaga sa akin mamaya si Monica. Bulong at pagpapakalma nga niya sa sarili. Nagpatuloy si Angelica sa pag-serve kahit pa sobrang lakas ng puso niya sa kaba. Lalo pat nasusulyapan niya si Charlie na masayang nakikipag-usap sa mga kapareho nitong businessman. Medyo sumama pa ang timpla ng kaniyang mukha nang makita niya si Monica na nagsisimulang makipag-usap sa lalaki habang si Charlie naman ay tumatango. Gusto niyang hilahin ang buhok ni Monica na may nakakaloko itong ngiting na papasulyap sa kanya. "Lagot ka talaga sa akin mamaya, babae ka." Gigil niyang sambit sa isip. "Hoy, anyari sa'yo? Bakit parang galit ka?" Napalingon si Angelica kay Samuel na ngayon ay nakakunot nga.
Kagagaling lang nito sa pagsaserve ng alak. Ay wala, may nakita lang kasi akong gusto kong sabunutan. Bulong niya sa kanyang isipan. Ano? Nagugulahang sagot ni Samuel. Ngumiti kagad siya. Wala, nagugutom lang ako. Nasaan nga pala si Gemma? Hindi kita marinig. Saad ni Samuel dahil biglang lumakas ang tunog. Nagsisiyahan nga ang halos lahat ng bisita. Lumapit si Angelica sa tenga ni Samuel at binaba ang mask para mas lalong marinig ang lalaki. Nasaan si Gemma? Hindi pa nakabalik. Sagot ito sa tenga niya at biglang humina ang music at naging malamyos. Napalayo sila sa isa't isa nang may tumikim sa harapan nila. I didn't pay you para may kapaglandian ka. Saad nga ni Charlie. Natuod si Angelica sa kaniyang kinatatayuan nang makita ang lalaking dinadasal niyang hindi magawi sa direksyon niya kahit imposible iyon. Matalim ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Samuel, kaya mas lalong lumakas ang kabog ng kaniyang puso. Gusto niyang tumakas sa nakakatunaw nitong tingin. Ay sir, pasensya na po. Natatarangtang saad ni Samuel, saka siniko siya. Serve mo na. Natauhan siya roon at tiniwas nga ang tingin. Ikaw na muna rito, masama ang pakiramdam ko. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Samuel at mabilis siyang naglakad papalayo roon. Napamura pa si Angelica nang ma-realize na nakababa pala ang mask niya, kaya agad niya itong tinaas ulit. Hindi naman siguro siya nakilala ng lalaki. Sana nga. Hindi alam ni Angelica kung saan siyang parte ng mansyon dahil wala ng mga tao roon, pero alam niyang nasa first floor niya. Dumaan siya sa isang pintuan na parang mabalas ng mansyon. Doon niya napatantong nasa backyard pala siya. Kailangan lumiko papunta sa kotse niya. Kailangan niyang makaalis sa bahay na iyon nang walang nakikitang ibang kasamahan niya. Pero akmang liliko nang may biglang humila sa kaniya at isinandal siya sa pader. Napahiyaw si Angelica. Nang iminulat ni Angelica ang mata, ay nakita niya ang hindi niya inaasahang tao. Sir Charlie? Tanong nga ni Angelica. Malalim itong nakatingin sa kanya at may bakas ng galit. Sa tingin mo, hindi kita makikilala ha? Nagulat siya at tinamaan nga ng takot. Sir, ano ibig niyong sabihin? At anong ginagawa niyo? Hindi ba dapat nasa loob kayo? Sinubukan niyang maging walang alam. Don't act innocent on me, woman. Bakit mo ako iniwan? Diretsahang tanong nga ni Charlie. Po? Come on. Alam kong alam mo ang nangyari sa atin 6 years ago. Tumigil ka sa pagpapanggap. Napaigtad si Angelica nang hawakan nito ang bewang niya sa kahinila payakap kay Charlie. Sinisinghot-singhot ng lalaking leg niya. Finally, nasa bisig na rin kita. Ano? Hindi nga niya maintindihan ang tinura ni Charlie dahil nabibigla nga siya at hindi pa nagsisink in ang mga nangyayari. Lumayo ang mukha ng lalaki sa katinignan si Angelica. I missed you. Saad nga nito. Ganun na lamang nanlaki ang mata ni Angelica na parang kwago ng bigla nitong sunggaban ang mga labi niya. Natuod ulit siya sa kinatatayuan at hindi alam kung ano ang gagawin. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na parang gusto na nitong kumawala sa katawan ni Angelica. At sa hindi malamang dahilan ay dahan-dahang pumukit si Angelica at tumugon sa halik ng lalaki. At doon, naghalikan sila sa backyard nang walang kahit sinong taong nakakita sa kanila. Tulala si Angelica habang nagluluto sa kanilang kusina. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang halik na yon kagabi. Pagkatapos kasi ng halik na yon, ay sinampal niya si Charlie at mabilis na tumakbo paalis sa mansyon na yon. Buti nga hindi siya napagalitan ng boss niya. Buti na lang talaga ay patapos na noon ang party. Hindi inakala ni Angelica na magkikita sila ng lalaki kagabi at hindi rin niya inakala na magkahalikan sila. Natatandaan siya ni Charlie. Hindi niya alam kung paano pero natatandaan nga siya talaga. Hoy, bakit ka tulala dyan? Ang niluluto mo na susunog na.
Saad nga ni Monica. Natuuhan nga siya sa lakas ng boses na yun at natatarantang pinatay ang apoy. Nakita niyang muntik na ngang mawala ng sabaw ang adobong niluluto niya. Naamoy rin niya na parang may sunog. Napabuga na nga lamang si Angelica ng hangin at hinawakan ng noo. Hindi na talaga siya makapag-focus dahil sa lecheng halik na yun. Ayaw naman niyang malaman o makita ang tungkol sa lalaki pero sobrang malas talaga niya. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? May lagnat ka ba ha? Tanong pa nga ni Monica. Tinignan niya si Monica na ngayon ay nasa tabi niya. Bumalik ang iritan niya sa kaibigan na tagad na hinila ang buhok nito. Aray, ang buhok ko, ang sakit nun ah! Nakasimangot na ani pa nga ni Monica habang hawak-hawak ang ulo. At talagang masasaktan pa kita, babae ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin na birthday pala yun ni Fafa Charlie? Tanong ni Monica. Nairita si Angelica dahil hindi man lamang niya masambit ang pangalan nito. Oo, sad na nga labang niya. Napairap naman si Monica. Aba, malay ko bang nandun ka? Invited ako sa party niya, okay? Saka ikaw lang naman ang hindi siya gusto makita, no? Ang gwapo-gwapo kaya niya. Pairap pa nga nasagot ni Monica. Bakit hindi mo sinabi kaagad sa akin nung nandoon tayo? Well, nandun ka naman na. Wala akong magagawa eh. Tadhana na nga ang nagpalapit sa inyo. Aray, ano ba? Kakasulon ko lang ng buhok ko eh. Reklamo nga ni Monica nang hilain ulit ni Angelica ang buhok nito. Anong tadhanang sinasabi mo? Hindi yun tadhana, nightmare yun. Saad pa nga ni Angelica. Well, alam mo friend, kung ayaw ni tadhana na pagkitain kayo, hindi talaga kayo magkikita. Pero sinadya ng tadhana na magkita kayo. Kinikilig na sabi ni Monica. Hindi yun tadhana, coincidence lang yun. Sa araw rin na iyon ay aksidenteng nasabi ni Angelica ang halikang nangyari sa kanila ni Charlie kay Monica. Halos mabasag na ang tenga niya sa lakas ng tili ng kaibigan na akala mo nakalunok ng megaphone. Halos mabali ang braso niya, kakahila nito sa braso niya at pinaghahampas pa. Si Angelica naman ay pulang-pula ang muka, pero sisiguraduhin niyang hindi sila magkikita muli ng lalaki. Pero hindi yata dininig nang nasa itaas ang panalangin niya. Dahil kada may catering siya, ay nandoon ang lalaki. Hindi naman siya nilalapitan nito, pero palagi niyang nahuhuling nakatitig sa kanya. Akala ni Angelica ay dun lang yun. Habang nasa loob siya ng opisina ng flower shop niya, ay kumatok ang manager niya. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Si Charlie Morgan po. Ang sikat po na chairman at model, ang gwapo at hot niya, ma'am. Tumitiling sabi pa nga ni Lona sa kanya. Napahinto si Angelica sa pagtitipan ng laptop at napatingin kay Lona. Ano? Nandun po sa labas si Sir Charlie Morgan po, hinahanap kayo. Pag-uulit niya. Napalunok tuloy si Angelica at napahawak nga ng mahigpit sa lamesa. Sabihin mo busy ako, malis na siya. Po? Tila nagulat nga ang manager. You heard me right? Sabihin mo yun sa kanya. Nang makalabas ito, mabilis nga siyang napahawak sa dibdib dahil sa lakas ng tibok ng puso. Habol ang kanyang hininga. Hindi pwede to, Angelica. Kailangan mong lumayo sa kanya bago pa mahuli ang lahat. Hindi siya karapat-dapat maging ama nila, Angie. Masisira mo lang siya. Bulong at pangungumbinsi nga niya sa kanyang sarili. Akala ko ba busy ka kaya pinapaalis mo ko? Bakit parang hindi naman? Halos mapatalon nga sa upuan si Angelica nang marinig ang baritonong boses na iyon. Mabilis niyang nilingon kung sinong nasa harapan niya ngayon. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Anong ginagawa mo dito sa opisina ko? Hindi ba't sabi ko malis ka na? Kunot noong tanong pa niya. Hindi man lamang napansin ni Angelica ang pagpasok nito. At sinong nagsabi sa iyong pwede kang pumasok rito? Ngumiti ang lalaki at nakakaloko. Your manager. Naglakad ang lalaki papalapit sa table, kaya napatayo siya. Ano? Gusto niya tuloy pagalitan si Lona. I'm here, kasi binilhan kita ng lunch.
Nakangiting sabi pa nga ng lalaki sa kanila pag ang isang paper bag na may nakatatak na pamilyar na restaurant. I have my own money para bumili ng lunch. Hindi ko kailangan yan, umalis ka na. Mataray na saad ni Angelica. Umiling ang lalaki. Alam kong may pera ka pero this is my treat to you. Sabi ko nga hindi ko kailangan yan, di ba? Anong talagang ginagawa mo rito? At anong kailangan mo sa akin? Sa pagkakaalam ko, wala akong atraso sa'yo. Hindi na nga niya napigilang ilabas ang galit. Hindi alam ni Angelica kung bakit ito ginagawa ni Charlie. Ang laging pagsunod nito sa kanya at basta-basta na nga lamang pagsulpot. Wala kang atraso? Tanong ni Charlie. Nakita ni Angelica kung paano dumilim ang mukha ng lalaki at dahan-dahang lumalapit sa kanya. Paatras ng paatras siya hanggang sa makorner nga siya nito sa lamesa. Tinaas niya ang kamay para hindi siya tuluyang magkadikit. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Pilit niyang tinutulak ang lalaki pero hindi ito natinag. May atraso ka sa akin, Angelica. You left me 6 years ago in my condo. Pagkatapos nating gawin yun, tinakasan mo lang ako. What you did was wrong. Tila nang hina nga si Angelica sa sinabi ni Charlie at napahawak na nga lamang sa likuran niya. Ano naman ngayon? Hindi yun big deal sa'yo, hindi ba? Alam kong marami ka naman nang naikama noon bago natin nagawa yun. Get over with it. 6 years na yun. Wala nang point pa para pag-usapan yun. Kalimutan mo na and please stop bugging me. No. Hindi ko yun kakalimutan lang. Kahit kailan. That was the most amazing thing that happened to me. It's a big deal to me, Angelica. Pero iniwan mo ko. Nagulat nga si Angelica dahil tumaas ang boses ni Charlie. Natawa siya ng mapakala. Baka big deal sa'yo yun kasi first time mong tinakasan ka ng isang babae, tama ba ako? Hindi nakasagot si Charlie at mas dumilim nga ang muka. Tama nga ako. Kaya hindi mo ako nakalimutan kasi tinakasan kita, kaya big deal sa'yo. Natapakan ko yung ego mo, hindi ba? Kaya ngayon hinahabol mo ko para matakpan yun. Alam ko yung style ng mga lalaki. Huwag ako, oy. Hindi ako kagaya ng ibang babaeng makukuha mo kaagad. Yan ba ang tingin mo sa akin? Kaya ako lumalapit sa'yo dahil sa ego ko? Yan ba talaga ang tingin mo? Na dahilan kung bakit big deal sa akin ang nangyari sa atin 6 years ago? Napalunok sa Angelica ng sobrang lamig ng boses ni Charlie. Oo, saad ni Angelica. Ang baba pala ng tingin mo sa akin. Kung akala mo ginagawa ko to para lang sa ego ko, think again. Hindi mo alam kung ano ang tunay na rason kung bakit kita nilalapitan. I am not a jerk like another boys. Pagkasabi ni Charlie noon, lumayo ito sa kanya at padabog na lumabas ng opisina niya. Si Angelica naman ay dahan-dahang napaupo sa sahig sa paghihigna. Napatakip nga siya ng bibig nang magsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nakita niya ang sakit sa mata ni Charlie habang sinasabi yun. Kaya mo to, self. Kapit lang. Ayaw mong masira ang buhay niya, diba? Magtiis ka. Pagpapatahan nga niya sa kanyang sarili. Simula sa araw na yon, ay hindi na kailanman nagpakita si Charlie sa kanya. Nababalitaan na lang niya kay Monica na maraming project na kinukuha ang lalaki. Kahit noon naman ay madalang lang. Nakaramdam naman siya ng saya roon dahil mas lalo pang lumago ang career na tinatahak ang lalaki. Pero bakit ganoon? Bakit nakaramdam si Angelica ng lungkot at sakit sa ideyang masaya ang lalaki at hindi nito pagpapakita sa kanya? Iniling na lamang niya yon. Siguro ay namimiss lang niya ang palaging nasa paligid niya ang lalaki. Nag-focus nga si Angelica sa trabaho niya at hindi kailanman inalaman pa ulit ang nangyayari sa lalaki. Ngayon ay nag-empake si Angelica ng mga gamit. Pupunta kasi sila ng Boracay kasi may cater sila roon. May nag-hire kasi sa kanila for 3 araw daw, photoshoot. Hindi nga lang niya alam kung sinong celebrity kasi secret daw yon. Mamayang hapon ang flight nila. Sila lang dahil nauna na ang mga nag-hire sa kanila roon. Bukas pa naman ang start ng photoshoot. Nakakapagtaka nga dahil may hotel naman doon
at paniguradong may pagkain. Pero hinire talaga sila. Nagpaalam na si Charlie pagkatapos mag-impake kasi kailangan nilang dumating doon sa airport before the scheduled flight. Nagpaalam siya sa mga anak. Umiiyak pa ang mga ito dahil first time niyang iwan ang dalawa ng ilang araw. Pero pumayag din naman. May magbabantay rin naman dito ang kaibigan niyang si Monica at kapatid na si Rose. Hindi pa rin kasi nakauwi ang mga magulang. Nang makarating siya sa mismong hotel na kung saan sila magsistay, ay excited na tumitili ang mga kasamahan ni Angelica. Panay hampas si Juliana sa braso niya. Napatawa na lamang siya. Excited na rin siya kung sino ang celebrity ang paglilingkuran. Excited na ako. Sino kaya ang celebrity na paglilingkuran natin? Sana gwapo. Tilinga ni Juliana. Paliw. Sada man ni Angelica. Napahinga ng malalim ang babae. Mamayang gabi pa naman sila magsiserve sa mga ito. Sama-sama sila ng mga babae at sa isang kwarto rin ng mga lalaki. 6 kasi sila, kaya bali 3 nga sila sa isang kwarto. Kinagabihan ay naghanda na sila para pagsilbihan ang mga kumakain. Nasa loob sila na parang event room ng hotel. Namangha pa si Angelica nang makita si Fiara Montes, isa sa mga magagaling at sikat na modelo, hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa ibang bansa. Pinapalibutan ito ng mga cast at iilang modelo na sikat din sa Pilipinas. Hindi siya makapaniwalang nakikita niya ito sa malapitan. Natapos ang gabing yon ng masaya si Angelica. Nag-enjoy rin kasi siya, lalo pat pinapakain din sila ng direktor. Nakakapagtaka lang dahil narinig niyang may hinihintay pa raw silang isang modelong hindi dumating kanina. Kinaumagahan ay masayang naglalakad si Angelica palabas ng elevator habang kausap si Juliana. Kasama nila ngayon ang mga kasamahan. Mag-serve na sila ngayon ng breakfast. Pagkapasok nila ay may nakita silang nagkukumpulan sa gilid. Hindi na lamang yon pinansin ni Angelica at naglakad papunta sa iserve nila at nagsimula na ngang kumain ang lahat. Pero hindi inaasahan ni Angelica nang makita ang lalaking miss na niyang makita. Inilibot kasi ang tingin niya sa paligid at nahagip sa paningin niya si Charlie na ngayon ay nakaupo sa isang lamesa. Ang hindi inaasahan ni Angelica na makita itong nakatingin sa kaniya. Mas lalong gumwapo ang lalaki at nagbago ang kulay ng buhok. Imbis na kulay itim ay naging ash gray na ito na mas lalong kinatingkad ng kulay ng balat ng lalaki. Tumaas ang kilay niya nang makitang umiwas ang lalaki at tumingin sa katabi na kanina pa salita ng salita. Si Fiara ito na may malagkit na tingin sa lalaki. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng inis si Angelica sa nakikita. Iniwas na lang niya ang tingin. Noong magsimula na ang shoot ay nandoon sila nanunood. May pagkain din kasi kaya kailangang nandoon sila. Unang piniktura ng mga babae ng sabay-sabay hanggang si Fiara na lang mag-isa. Hindi maiwasan na makaramdam ng inggit si Angelica sa katawan ng modelo. Ang liit ng baywang at sexy na sexy. Flawless pa ang katawan at sobrang ganda. Lahat nga na nandoon ay namamangha sa bawat pag-pose ni Fiara. Nakatupis kasi ito hanggang si Charlie na. Diyos ko, mahabagin! Narinig niyang singhap ni Juliana habang nakatulala. Napanganga rin si Angelica sa itsura ni Charlie ngayon. Parang mas uminit yata ang buong paligid. Tanging shorts lang ang suot nito, kaya kitang-kita ang malapad at maputing dibdib ng lalaki, ang pumuputok na muscle at 6-pack abs. Diyos ko, tululaway yata si Angelica. Biglang bumalik sa kanya ang alaala noong 6 na taon. Napailing naman siya at sinampal ang sarili. Huwag kang magpapadala sa tukso. Panenermon niya sa sarili gamit ang isip. Napansin ni Angelica kung paano halos maglaway ang mga babae habang pinipikturan si Charlie.
Napailing na lang siya dahil medyo nakakaramdam siya ng inis. Pero agad na tumibok ng mabilis ang puso niya. Nang pagtingin niya sa lalaki ay nakatingin na ito sa kanya. Shucks, nakatingin dito si Mr. Hottie Girl. Mahinang tilingan ni Juliana at hinampas-hampas pa nga. Iniwas na nga lamang ni Angelica ang tingin dahil parang matutunaw nga siya. Fiara, please join Mr. Margon, saad ng photographer. Napalingon muli si Angelica nang sabihin iyon ng photographer. Nakita niyang napangiti ng malawak si Fiara at lumapit kay Charlie. Ang huli naman ay ngumiti lang ng kaunti. Doon mas lalong uminit ang ulo niya. Lalo pat noong magsimulang magkuha ng litrato ay masyadong nakadikit si Fiara sa lalaki na parang higad at si Charlie naman ay nakahawak sa baywang ng babae. Hindi alam ni Angelica kung bakit pero parang sasabog siya sa galit sa nakikita. Gusto niyang sabunutan si Fiara at ilayo si Charlie sa mga malalanding gustong makuha ito. Oh my gosh, bagay sila. Tili pa nga ni Juliana. Doon na nga napigtas ang pasensya niya. Hindi sila bagay. Mariing sambit nga niya habang nakatingin sa dalawang nakangiti. Parang may kung anong tumarak nga sa puso niya. Ha? Nagtatakang tanong ni Juliana. Ang pangit nilang tignan. Sambit naman ni Angelica. Girl naman, ang basher mo naman. Nag-walk out si Angelica dahil hindi na niya kaya ang nakikita. Kinagabihan ay nasa labas sila, nasa bonfire. Hindi alam ni Angelica kung bakit pa sila nandoon, tapos naman na ang dinner. Pero okay lang naman sa kanya dahil nakatayo sila hindi kalayuan sa mga celebrity. Nagbabantay lang sila ng mga pagkain. Masama ang titig niya kay Charlie at Fiara na ngayon ay magkatabi at masayang nag-uusap. Parang enjoy na enjoy ang lalaki Parang hindi siya kinukulit noong nakaraang buwan. Okay ka lang ba talaga, Angelica? Parang kanina ka pa mukhang may gustong tsugiin Natatawa ang tanong ni Samuel na ngayon ay nasa tabi niya. Talagang may tsugiin ako. Mariin niyang bulong. Ha? Tanong ni Samuel. Natauhan naman siya sa katumingin sa lalaki. Joke lang, masakit lang ang ulo ko tsaka masama ang pakiramdam ko. Patingin? Hinawakan ni Samuel ang noon niya at nagulat siya doon. Hindi ka naman mainit Magpahinga ka na lang kaya. Ako nang bahala kay boss. Saad nga ni Samuel. Napakurap si Angelica nang sobrang lapit ng mukha ni Samuel sa kanya. Sabay silang napalingon nang makarinig na parang nababasag. Nabigla siya nang makitang dumudugo ang kamay ni Charlie. Oh my gosh, are you okay? Natatarantang ani ni Fiara, saka mas lalong lumapit. Gusto mang lumapit si Angelica kay Charlie kasi nag-alala pero wala siyang nagawa kung hindi tumayo at naglakad na lang papasok sa hotel. Hindi pinakinggan ang tawag ni Samuel. Bago pa man magsara, ang sinasakyan niyang elevator ay may humarang dito. Nagulat siya nang makita si Charlie na dumudugo pa rin ang kamay. Pumasok ito at sinara ang elevator. Napaatras si Angelica nang mabilis na lumapit si Charlie sa kanya habang madiin ang pagkatitig sa kanya. Medyo napatili pa siya nang mapasandal siya sa likod ng pader. Anong ginagawa mo rito? Hindi mapigilang mautal nga si Angelica kasi ngayon lang ulit siya makalapit sa lalaki. Tapos ang intense pa nga ng titig ni Charlie sa kanya. Masyado kaya atang close sa lalaking yun Ano? Gulat niyang tanong. Do you like him? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi maintindihan ni Angelica kung ano ang sinasabi ni Charlie. Stay away from him. Mariingwi ka na nga lamang nito. Sino? Yung kausap mo kanina sobrang lapit niyo sa isa't isa. Saad nga ni Charlie at naalala nga ni Angelica biglang nangyari kanina. Si Samuel? Oo. Hindi lang yon unang beses na magkalapit kayo. For God's sake, nagsiselos ako. Parang handa na ngang sumuntok ang lalaki nang wala sa oras. Nagsiselos ka? Sobrang lakas ang tibok ng puso ni Angelica dahil sa sinabi ni Charlie at parang may kung anong paru-paro sa tiyan niya. Sobrang nagulat siya. Yes, hindi ko gusto na may lumalapit sa iyong ibang lalaki. Gusto ko ako lagi. Imbes na matuwa ay sumimangot na nga lamang siya nang maalala ang paglalanding ginawa nila ni Fiara.
Gusto mo ikaw lang tapos ikaw ang landi mo? Hinampas niya pa nga ito sa dibdib. What? Anong ginawa ko? Ngayon ay si Charlie naman ang naguguluhan. Tapos ngayon ka lang nagpakita at lumapit sa akin, ano ha? Pinaglalaroan mo lang ako? Ganyan naman kayo mga lalaki eh. Sa wakas na ilabas na nga niya. Look, I'm sorry, okay? Hindi kita nilalayuan. At pinaglalaroan I just gave you space pero hindi ako sumusuko. Kaya nandito ako coming back to you. Hindi na kita iiwan pa. Malambing na paliwanag na ni Charlie. Ngumusa si Angelica. Malandi ka pa rin. Nakikipaglandian ka kay Fiara tapos sa akin naman? Hindi ako naniniwala sa'yo. Ngumisinang nakakaloko si Charlie. Nagsiselos ka? Hindi ah. Agad naman niyang tanggi. Success pala ang pagseselosin ka ah. Ano? Nanlaki mata ni Angelica nang ma-realize kung anong ibig sabihin ng lalaki. Mabilis naman niya itong hinawakan sa batok at hinalikan. I miss you. Bulong ni Charlie sa pagitan ng halik nila at mas pinalaliman nito. Alam ni Angelica na hindi na masusunod ang plano niya pero bahala na. Susundin niya ang puso. Simula sa gabing iyon ay pinayagan ni Angelica na manligaw si Charlie. Manligaw muna para makita niyang totoo nga ang lalaki. Siyempre, mahal na niya ang lalaki pero kailangan niyang magpakipot. Naging sweet si Charlie sa kanya at pinapadalhan siya ng chocolates at flowers kahit nasa loob siya ng flower shop niya. Pero siyempre, nag-iingat sila dahil may medya. Lumipas ang 2 buwan ay naisipan ni Angelica na bisitahin ng lalaki sa loob ng opisina nito sa sariling kumpanya ng lalaki. Pinapasok naman siya agad ng sekretary kasi kilala na siya nito. Ilang ulit na kasi siyang nakapunta. Pero saktong pagbukas niya ng pintuan ay kagimbal-gimbal ang nakita niya. Nakita niya si Fiara at Charlie na naghahalikan sa loob ng opisina nito. Para siyang natuod sa kaniyang kinatatayuan. Deja vu ang nararamdaman niya. Sumiklap ang galit ni Angelica. Napakawalang hiya niyo! Sigaw niya. Agad na naitulak ni Charlie si Fiara at malalaking matang tinignan siya. Angelica? Oh, she's the one you are talking about. How cheap. Pangiinsulto pa nga ni Fiara sa kanya at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Mas lalo nga siyang nagalit at sinugod ang babae. Napahiyaw na nga lamang nang sabunutan niya ang babae kahit pa mas maliit nga siya rito. Tinulak niya ito sa sahig, kaya napasalampak nga ang babae. Na parang nasa kantok nga dahil sabog na sabog ang buhok. Angelica, let me explain. Bago pa natapos ni Charlie ang sasabihin, sinuntok na nga niya ito sa pisngi. Napakagago mo? Akala ko totoo ang pinagsasabi mo. Manloloko ka pala. Huwag ka nang magpapakita ulit sa akin. Wala akong pakialam kung anong gagawin mong hayop ka. Galit niyang sigaw at mabilis na umalis sa opisinang yon na puno ng luha. Hoy, ano na? Alis pa ba tayo? Maging tulala ka na lang dyan. Natauhan nga si Angelica nang marinig niya ang boses ni Monica. Nakita niyang nakatingin ito pati na nga rin sa kapatid at mga anak niya. Ready na pala ang mga ito na umalis. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Tara na, saad nga nito. Nagtatalo naman ang 2 niyang anak nang palabas sila ng bahay. Papunta kasi sila ng mall para gumala. Gusto lang din kasi niyang mawala minsan sa isipan niya si Charlie dahil sobrang sakit ang ginawa nito. Okay ka lang talaga? Ilang ulit na tanong nga ni Monica. Ang palagi nga niyang sagot dito ay tango. Nang makarating nga siya sa mall, ay nagsasayang 2 anak, nag-iikot at saka bumibili ng kung ano. Mama, I wanna buy these toys. Mama, kain. Sambit nga ng kambal. Sandali lang mga anak. Nalilito si Angelica kung sino ang uunahin niya habang ang 2 pang kasama nila tinatawanan siya. Yan, anak pa ng 2 makukulit na bulilit, mana talaga sa'yo. Natatawang sambit ni Monica. Ay, agree ate. Sang-ayon naman ni Rosa. Sinamaan nga niya ng tingin ng 2 kaya natahimik ang mga to. Halika baby poging, Angelo, punta tayo sa food court, kain tayo. Nakangiting saad ni Monica.
sa anak nga niyang si Angelo. Agad namang napabitaw ang bulilit at malaki ngang ngumiti. Malapit kay Monica. I want ice cream, Ninang! Tinanguan lang ni Angelica ang kaibigan nang nagpaalam ito at nagbuntong hininga nga siya at tinignan si Angie na nakasimangot pa rin. Nilingon niya si Rosa. Samahan mo kami. Napahiyaw si Angie nang pumasok siya sa toy store. Nagtatakbo ang bata sa kung saan kaya agad ding sinundan ni Angelica at Rosa. May napili siyang magandang laruan pero paglingon niya sa likuran ay wala roon si Angie. Hinanap niya ito ay napahinga siya nang maluwag nang makita itong may kausap. Anak, maganda tong... Nabitawan ni Angelica ang hawak-hawak na laruan na para sana kay Angie nang makita kung sino ang nasa harapan nila. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya dahil nakaluhod ngayon ang lalaking iniiwasan niyang makita ni Angie. Tinitigan nito ang bata. Hindi niya makita ang reaksyon ni Angie kasi nakatalikod ito sa kanya. Parang gustong tumakas ang kaluluwa niya sa katawan. Inisip na lang niya na sana panaginip ang nakikita niya. Bakit ngayon pa? Tanong niya sa isip. Angie? Nautal nga niyang tawag sa batang ngunit ang tingin niya ay nasa lalaking napatingin sa kanya. Mommy, I found na my daddy! Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Angelica dahil sa sinambit ng anak. Alam niyang narinig yun ng lalaki. Pinipigilan lang niya ang sariling makita ang reaksyon nito. Mommy, he's not a stranger. Siya po yung daddy ko. How did you know? Nakita ko po yung cellphone. May picture po ni daddy. Tapos, tinanong ko po kay Tita Rosa. Pinakuha na nga lamang muna ng babae sa kanyang kapatid ang kanyang anak at nag-usap sila ni Charlie. Nagkaroon ng komprontasyon at sinabi nga nito na siya nga ang tatay ng dalawa. Pero umalis na nga lamang siya at buti na nga lamang hindi siya sinundan ni Charlie papunta sa food court. Pero ang mukha naman ni Monica ang bumungad sa kanya at sinabi nga nito na nalaman na nga nila. Hindi ko hahayaan na kukunin niya ang mga bata sa akin. Pero naisip ko na kung gusto niya itong makasama. Papayag ako. Huwag niya lang silang kunin sa akin. At huwag niya akong i-provoke. Sad nga nito. At kwento nga niya sa kanyang kaibigan. Okay yan girl kasi kanina sobrang sayang nagkukwento si Angie tungkol sa nakita niya. Yung daddy daw niya. Nainggit pa nga si Angelo at muntik na nga umiyak eh. Parang nahulog ang puso ni Angelica nang marinig iyon. Nakaramdam siya ng lungkot. Siguro, hindi talaga enough sa kanila ang presensya niya. Nangangailangan ito ng ama. Kinabukasan ay hindi expected ni Angelica na pagbaba niya ng hagdanan ay nandoon si Charlie habang masayang nakikipaglaro ang mga anak. Tinawagan niya kasi ito kinagabihan dahil nag-guilty siya sa mga anak. Sobrang saya nila Angelo at Angie at hindi na humihiwalay pa sa ama. Napabuntong hininga na lang siya. Nakita niya pang nakanganga ang mama, papa at si Rosa habang nakatingin sa tatlo. Hindi makapaniwala ang mga magulang niya na isang sikat at mayaman ang ama ng dalawa. Nandoon din si Monica na halos hindi makapaniwala. Pero pinaintindi na niya sa mga ito kung ano ang nangyayari. Buti nga ay tanggap ng magulang niya. Sa mga nagdaang araw ay palaging nandoon sa kanilang bahay si Charlie. Sinusubukan man siya nitong kausapin at magpaliwanag pero iniiwasan lang niya. Okay na kay Angelica na makitang masaya ang mga anak. Ayaw niyang napipilitan ng lalaki sa kanya. Dali na friend, malilate na tayo. Sigaw ni Monica mula sa baba. Mabilis na kinuha ni Angelica ang bag at bumaba na. Mama, ang ganda niyo po! Puri nga ni Angelo, habang si Angie naman nagniningning nga ang matang pumalakpak. Ngumiti siya, sakay nalikan nga ang pisngi ng dalawa. Naku, nang bola ka pa, tara na nga. Naghiyawan ang lahat. Gabi na at papunta siya sa isang fashion show. Hindi alam kung ano ang pumasok sa kukuti ni Monica dahil bigla na lang itong nagpakita at hawak-hawak ang napakaraming tiket para sa kanila. May sikat daw na fashion show ay
at pupunta sila. Syempre, sobrang mahal yon pero wala nang nagawa si Angelica kasi libre na yon ng kaibigan. Nang makarating sa mismong event, ay nagulat pa si Angelica nang nasa pinakaharapan sila. Sobrang lapit sa stage. Tinaas baba naman ni Monica ang kilay nang makita ang reaksyon niya. Maya-maya nagsimula na ang fashion show. Sobrang namamangha sila dahil ang gaganda ng mga damit. Beach attire kasi ang mga ito kaya kitang-kita ang mga magagandang katawan ng mga modelo. Pero mas nagulat si Angelica nang biglang sumulpot si Charlie suot ang all-white outfit mula sa stage kaya naghiyawan ng mga kasama niya. Siya ay hindi makapaniwala na nandoon ang lalaki. Sinamaan niya ng tingin si Monica. Nandito si Charlie tapos hindi ko alam? Ngumisi ang kaibigan. Well, fashion show to at modelo ang magiging asawa mo kaya expected yun. Muntik na nga niyang sinabunutan ng kaibigan dahil sa sinabi nitong future asawa. Hindi nga sila eh. Pinilit ni Angelica na mag-focus hanggang sa matapos ang show. Pero akala niya, tapos na kaya tumayo siya. Hoy, saan ka pupunta? Tanong ni Monica sa kanya. Magsi-CR lang ako, naiihi ako. Bulong niyang sagot at tumalikod na. Ngunit hindi pa man siya nakalimang hakbang ay may nagsalita na. Angelica Ramos. Napahinto siya at natuod nga sa kinatatayuan. Kilalang kilala niya ang boses na yun. Hindi nga siya nagkakamali. I want to say sorry sa mga nagawa ko. I'm sorry dahil sinaktan kita. Hindi ko sinadya yun. I'm sorry kung wala akong panahong naghihirap ka. Wala eh. Tinakasan mo ko. Hinanap kita pero hindi ko alam kung saan kita hahanapin. Hindi ko alam ang pangalan mo pero God knows how I wanted to be with you. Pero ayaw talaga ng tadhana. When I found you, nagkaroon ulit ng liwanag ang buhay ko. And I'm very sorry I wasn't there when you were bearing our twins. Narinig ni Angelica ang pagsinghap ng lahat. Nang marinig ang huling, sinabi ni Charlie. Napapikit na nga lamang si Angelica, wala na talaga. Masisira na nga ang reputasyon ng lalaki. Can you turn around, baby? Masuyong saad pa nga ni Charlie. Wala siyang nagawa kung hindi humarap sa lalaki. Ganun na lamang siya nagulat nang makita ito sa stage habang nakahawak ng mic. Nakatingin ngayon ang lahat sa kanya at nakatutok ang mga kamera. Napaspotlight silang dalawa ni Charlie. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya na ikinawala ng puso niya. Kinakabahan siya lalo nang nasa harapan niya ito at hinawakan ng kamay niya. I'm the happiest man alive when you said we have a child. Akala ko, isa, pero dalawa din pala. Twins. Sabi ko talaga sharpshooter ako eh. Natawa ang lahat sa biro ng lalaki. Siya rin ay hindi mapigilang mapatawa kahit pa namumuo na nga ang luha sa mata. I'm sorry baby. Binaba nito ang mic. I'm sorry kung nakita mo kami ni Fiara na magkahalikan. She confessed to me, sinabi kong may nililigawan na ako pero hindi siya natinag. Hinila niya ako at hinalikan. I was about to push her when you came. Sising-sisi ako sa mga nangyari. Nandidiri ako sa ginawa ni Fiara kaya binanatan ko siya na wag nang magpakita sa akin, but then again, sobrang galit mo sa akin eh. I'm sorry. I'm begging you. Masuyong saad nga nito. Hindi akalain ni Angelica na sasabihin iyon ng lalaki. Never in her entire life na nagbeg ang lalaki ng ganoon katindi. Ang isang makapangyarihang nilalang ay humihingi ng tawad sa kanya ay ikinagulat at mangha ng lahat. Sigurado ka? Baka pinaglololoko mo pa rin ako ah. Sa wakas nakapagsalita na nga si Angelica. Of course not. Kahit kailan hindi kita pinaglololoko. Noong iniwan mo ako, I never linked into another woman. Ayoko dahil gusto ko ikaw lang. Parang nahulog nga ang puso niya sa sinabi ng lalaki. Talagang hulog na ang puso niya rito. Okay, saad na nga lamang nito at tila pakipot pa. Okay? Nanlaki ang mata ni Charlie. Okay, pinapatawad na kita. Tila poker face na saad nga ni Angelica. Napayes na nga lamang ng malakas si Charlie. Agad siyang hinila ng lalaki na ikinapalakpak nga ng lahat.
Niyakap niya ito pabalik. I miss you. Sad nga ni Charlie. Paano ng reputasyon mo? Masisira yun dahil sa akin. Sa amin. Kinakabahan niyang tanong dahil alam nga niyang nakikita sa buong mundo ang eksena nila ngayon. Humiwalay ang lalaki sa ngumisi sa kanya. Dahil I care. At huwag kang mag-alala. Hindi masisira ang isang gwapong katulad ko. Gusto ko lang isagaw sa buong mundo na I am off limits. Hinampas niya ito sa braso. Loko ka talaga. Ngumiti ang lalaki at hinila nga siya papunta sa stage. Mas lalo siyang kinabahan dahil nasa gitna na nga sila ng crowd. At nakikita na nga rin niya ang mga kamerang nakatutok sa kanila. Humarap si Charlie kay Angelica. Mahal, naka-mic ito. Meeting you was the best thing that happened into my life. Hindi ako nagsisisi sa nangyari sa atin noong gabing yun. Thank you for giving my life back to me. Salamat kasi binigyan mo ko ng pagkakataong magpakaama sa anak natin. Sad pa nga nito. Thank you kasi binigyan mo ko ng 2 makukulit na anak. At binigyan mo ko ng chance para sabihin sa iyo na mahal kita. Nanlaki ang mata ni Angelica nang biglang lumuhod ang lalaki at tinaas ang isang maliit na box na may singsing. Napatakip siya sa bibig at doon na nga nagsimulang tumulo ang luha niya. Charlie. Pero pinutol nga nito ang sasabihin niya. I'm sorry kasi hindi kita naging girlfriend. Natawa na nga lamang ito. Since may anak na tayo, gusto kong maging asawa na kita kaagad. Girlfriend or wife, ikaw pa rin. Kahit naman kasal na tayo, liligawan pa rin kita. So will you give me the honor to be your future husband? Gusto kong maging kasama mo sa masaya at kalungkutan na buhay mo. Gusto kong maging sandalan mo at magpupuna sa mga luha mo, Angelica Ramos. Will you be my wife? Will you marry me? Halos hindi nga makasagot si Angelica dahil sa hikbi. Hindi niya inakalang magpo-propose ang lalaking mahal niya sa harapan ng buong mundo. Akala niya ay hanggang pangarap lang niya yun. Sabi ko sa iyo oo na yan! Malakas na sigaw pa nga ni Monica na ikinatawa na nga lamang niya, pati na nga rin ng lalaki lalo pat yun din ang sinasabi ng crowd. Ngumiti si Angelica at tumango. Oo na, I will be your wife. Yes! Yes! Malakas na sigaw na nga ni Charlie, saka niyakap siya. Thank you. Thank you, mahal. Tumawa siya ng mahina. Isuot mo na. Ginawa yun ng lalaki pagkatapos sinapo ang mukha niya. I love you. I love you too. Sa harap ng maraming tao, sa kamera at sa buong mundo, naglapat ang kanilang mga labi. Rinig na rinig ang tili, hiyawan, palakpakan ng mga taong nakangiting nanunood sa kanila. Yes, finally, nagbunga ang paghihirap ko. Kasalan na! Sigaw pa nga ni Monica at napatawa ang lahat dahil sa isinigaw nito. Baliw talaga ang kaibigan ni Angelica. Sabi nga nila, kapag hindi kayo'y tinadhana, hindi talaga kayo'y tinadhana. Pero kapag itinadhana kayo, kahit sobrang tagal kayo bago magkita, itatadhana talaga kayo. At kapag tinamaan ka na ng kupido, wala ka nang kawala pa. At nangyari na nga, nagpakasal nga ang dalawa. At sobrang saya nila, ganun din ang kanilang kambal na anak. Biniyayaan pa nga sila ng panibagong mga anak at naging one big happy family nga sila at tila wala na nga silang mahihiling pa. Dumadaan ang mga pagsubok pero magkasama nga nilang hinaharap ang mga yun na puno nga ng pagmamahal at tiwala sa may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Angelica at Charlie. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Lord Spur, Merly Brogada, Jelly Tampos Presbyteros Rose, Valerie Ana Donato, Torres Brigida, Presbyteros Rose Ostonalito, Fe Lorica Esperanza Tolentino, Rose Martinito Fe Navarez, Francis Pilapil, Roqueta Chavaria, Hazel Chica, Romana Gorospe, Merlin Bilbar, Lynn Lee, Eli Evangelista Anderson,
Estelita Mahia, LV Candontol, Michael Leung, Teresita Schmid, Epifania de Ocares, Susan Lupaga, Mary Fer, Capricorn Girl, Lourdes, Nancy Costanilla, Evangeline Zamora, Catherine, Den Takoloy, Naitan Canada, Raquel Magno, Rosalinda Fronda, Mercy Villantes, Zenaida Porter, Maria Uy, Lisa, Marie Cristal Hilario, Virginia Malasan, Juliet Caday, Imelda Forteza, Mary Tauring, Merlin Lin, Betty Losnong, Marilu Gulmatico, Emma Gokong, Aliwina, Merlita Sampani, Mercy Villantes, Geraldine De Jesus, Anita Hernando, Gina Kanda, Marilyn San Jose, Juby Hernandez, Mary Grace Duyag, Amor Fina, Nolasco, Norhana Gani, Prescovilla Havana, Jocelyn Tansing, Liliano Bebe, Marie Ebio, Tita Flora, Lucia Baldo, Batang Ibunan, Lolita Umbao, Leia, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH.